What's up guys? Super Chris TV, I'm back with another video. Pag-usapan po natin yung ating Team Gilas Pilipinas at yung laban nila sa Lebanon kagabi. Ayan. At kinapos tayo dito sa Lebanon, hindi natin na-sustain yung atake natin, no, mga kabasketball ng first quarter kasi dikit lang naman yung laban nung first. Pero napansin natin dito isang bigs lang yung ginagamit dito ni Coach Tim Cone compare nung first game versus Qatar na meron tayong twin tower doon. Sa loob si Fajardo at itong si AJ Edu. Si AJ Edu yung nasa high post, yun yung nakita natin sa opensa ng Gilas versus Latvia dati. Pero dito sa laban mukhang binigyan ni Coach Tim Cone ng patas na matchup itong Lebanon at hindi natin sure if yun talagang diskarte ni Coach Tim Cone na ginamit niya or meron siyang gustong itry na gawin dito versus Lebanon. Understandable, no? Possible na napagod din tong Gilas natin dahil mula training sa Laguna, dumiretso na agad sila sa laban sa Qatar. Then right after that, sumabak na agad sa Lebanon kaya baka may fatigue factor na din sila. Although maganda yung atake natin dun sa first half, maganda laro ni JB at ni Scotty. Then pagdating ng third quarter, tumamlay, no? Wala na tayong nakitang sense of urgency. Parang wala na silang ganang maglaro. Ayun, lalo minalas pa yung mga tira natin sa labas, hindi na pumapasok kahit yung mga putback. May halong malas na din, no? Imagine 32 points yung ginawa ng Lebanon sa third quarter habang 6 points lang yung ginawa natin dun sa third quarter. So talagang masasabi natin not a typical game for Gilas Pilipinas. But I'm sure mag-a-adjust yan si Coach Tim Cone next game. But I have to warn you guys, napanood ko yung laro nitong Egypt. Euro team yung laro nila, mabibilis na may shooter. Pero ang mahalaga rito mga kabasketball, nakikita natin na ngayon pa lang dito sa tune-up game kung ano yung kahinaan natin, saan ba tayo kulang, ano ba yung kailangan nating i-adjust at ayusin. So makakapag-adjust si Coach Tim Cone, yun yung kahalagahan nitong tune-up game na ganito para sa actual game pagdating ng FIBA, alam na natin yung gagawin natin. At least mababawasan natin yung mga error at yung turnovers. Imagine, first half pa lang kabasketball, meron na tayong 20 turnovers, no? From 17 turnovers nagsimula yan. So napakarami yan. Hindi ka pwedeng umatake o tumira ng ganyan ng karami na turnover tapos gusto mong manalo. Kasi yung game kagabi halos si Justin Brownlee lang at si Scotty Thompson yung umiscore. So nagtataka nga ako kahit sila Optana, Ramos, off night talaga. Ang dami nilang errors, no? Turnovers, naaagawan ng bola, nabibitawan nila, hindi pumapasok ang kanilang mga tira. Hindi pwede yan mga kabasketball pagkalaban na natin yung New Zealand dahil alam naman natin nag-adjust yung New Zealand ng rosters ngayon. So malalakas yung mga lineup nila ngayon. So maraming aayusin si Coach Tim Cone. Anyway, versus Egypt, tignan na lang natin kung ano mangyayari kasi itong Egypt, yung may pinaka malapit na game dito sa New Zealand at malakas na kalaban to. Hanggang dyan muna kabasketball. Salamat sa pagsubaybay. This is Super Chris TV.